A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to create an auto-highlighted cell in Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, mag-open tayo ng ating mga Excel. And in this presentation, dalawa ang gagawin nating example. So, isa is for professionals or students. And then, isa is para sa mga teachers. So, this is my example. So, mayroon ako ditong data na sa mga teachers para madali ko na may discuss. So, especially, magagamit natin itong mga teachers para doon sa ating mga grades, no? So, hindi na tayo highlight ng banyan. Okay, kung ano yung katapat niya. So, dito, sa tutorial na ito, is automatic or auto-highlighted na ang ating mga cells. So, row man siya or column. But in this presentation, magfo-focus tayo sa rows. Pero palitan nyo lang later on ang word na row into column. Okay, so punta na tayo. So, yung una muna ang gagamitin natin. So, in this presentation, lalagyan lang natin ng names and total. So, first, open natin ang ating internet para sa ating example. So, 1,000 random names. So, dito tayo kukuha dahil free ito. So, for example, I'm going to select 25 names. So, copy ko lang siya by pressing Ctrl-C. And I'm going to paste it here, Ctrl-V, or para ma-paste ko na siya. So, increase ko lang yung ating font, no? Okay. So, yan na. So, may data na tayo. So, nasobrahan ko lang. Delete ko para hindi na tayo add ng data dito. So, next is we will add a total. So, isum lang natin para mabilis. And press Enter. And highlight ko lang hanggang baba. And automatic mayroon na tayo. So, the next step para ma-highlight natin, ma-activate natin yung auto-highlighted para hindi na tayo nag-highlight ng ganito kung ano yung katapat ng mga pangalan. So, ang gagawin nyo lang is select all the data. Then, after po nyan, punta po tayo dito sa conditional formatting and select the new rules. Then, after po nyan, select po natin itong use a formula to determine which cells to format. And dito sa baba, i-type nyo po itong commands na ito. So, equal sign, cell, open parenthesis, double quote, then type the row. Ito yung sinasabi ko kanina. So, kung gusto niyo yung column naman, by column, so palitan niyo lang itong word ng column, ng row ng columns. Then, again, close parenthesis, and close, double quote again, then close parenthesis. Then, followed by equal sign, then the word row, and open and close parenthesis. Then, after po nyan, i-click nyo po ang format. Then, we will change the color, format color, into orange. Kung gusto nyo red, pwede rin, or any color that you like. So, let's try light green. Then, after po nyan, click nyo lang po ang OK and OK. So, after nyan, ang next na step na gagawin nyo is i-click nyo po itong i-right click nyo po itong sheet number nyo kung ano po yung sheet. Then, view codes. Then, pasok po tayo dito sa Visual Basic application, no? Iko-coding po natin. Then, the next step, itong naka-general po yan, palitan po natin siya ng worksheet. Then, i-type nyo lang po ang active cell, tooldoc, then calculate. Then, after nyan, i-close nyo na po siya. Yun lang po, active cell.calculate. Then, close nyo na. Wala na kayong isi-save. Then, after nyan, tapos na po yan. Pag kinlik nyo na po, mayroon, kung mapapansin nyo, mayroon na tayong highlighted na cell
sa ating mga columns. Kung pag gusto nyo naman rows, palitan nyo lang yung kaninang word na rows into columns. So, punta tayo doon sa grading sheet. So, same procedure. Highlight natin siya. Okay, so ito na yung ginawa natin. Then, followed by, punta tayo sa ating conditional formatting and select the new rule. Then, select use a formula and type the formula or the format values ng ating cell. So, equal sign, cell, open parenthesis, double quote, type the row, double quote, close parenthesis, equals row, then open and close parenthesis. Then change the format. Try nating palitan. So light blue naman tayo. Then click OK. OK lang po natin. Then right click the sheet name and type the view code. Then type nyo lang itong active cell and click OK. Then after nyan, close na natin siya, and mapapansin nyo, every time na magsiselect kayo, kahit saan kayo mag-click, makikita nyo lang ho siya. So, ganun lang po siya kadali. So, tandaan nyo lang ho, equal sign, cell, open parenthesis, double quote, row, double quote, close parenthesis, equal sign, row, open and close parenthesis. Then yung isa doon sa Visual Basic Code natin, ang itatype nyo lang active cell dot calculate. Ganun lang po kadali kung paano i-auto highlighted natin ang ating mga rows or columns. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.